much, Pastor. Church, good evening. Salamat na usab sa another opportunity o higayon nga gihatag sa Ginoo nga makadala, pinaagi ni Pastor nga makadala sa iyang mga balaang pulong. Sama sa naandan, Church, dili ta maglangan, gihangyo ko kamo sa pagpanindog palihog. And please open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 14. Ako na lang ang mubasa, palihog lang tanawa sa inyong mga Biblia and read it silently. In 1 Corinthians chapter 10 verse 14, the Holy Word of God says, "Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry." Before ta magpadayon, higalay soon, magampo sa ta. Amahan namong langit noon, Diyos nga labing balaan, gidaig kanamo gipasalamatan, ning takna sa kagabion. Salamat usab Lord sa dakong kahigayunan sa imong paggamit kanako, pinaagi ni Pastori nga makadala sa imong mga balaang pulong niining kagabion. Lord, nagampo mi, pasabta mi sa imong mga balaang pulong sa simple uyano nga pamaagi. Gamita sab ko amahan, use me mightily and give me exact words to deliver the message nga makafaidipay sa imong mga kaanakan. Dalaygon ka sa walay katapusan. All these things I ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. Palihog magapanlingkod. Sa atong text, igalaygsoon, "Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry." Higalaygsoon, palikayunta sa kining idolatry, worshiping idols. Higalaygsoon, ang Biblia nagtudlo kanato nga palikayunta. Idolatry in the old time is about worshiping false god and images. Adunay mga popular examples of worshiping idols in Old Testament. Sa Old Testament, higalaygsoon. Una, the golden calf. Sa dihang ang mga Israelite naghimo og gold nga baka ug ilang gisimba. Higalaygsoon, baka simbahon. Ug ang ikaduha, Baal. During sa paghari ni King Ahab, some of the Israelites nag-worship kang Baal. Kay nagtuo sila nga si Baal magpatambok sa ilang kayutaan ug mga pananom. Higalaygsoon, murag kadali ba nila mutuo dayon? Ug ang ikatulo, King Nebuchadnezzar's statue, kining estatwa. A story in the book of Prophet Daniel, nga ang tanan mo bow down ug mo worship sa gihimo sa hari nga estatwa. Higalaygsoon, adunay tulo nga wala mo bow down, wala mo sunod kang King Nebuchadnezzar.
Higala ison, nakabalo na taana pero say nakalimuta. Kanang tulo, nahigala ni Prophet Daniel. Shadrach, Meshach, og Abednego. Maunang tulo, higala igsuon. Wala sila musunod kang King Nebuchadnezzar. Tungod kay wala sila mo sunod, unsay gibuhat ni King Nebuchadnezzar, nagsugo siya sa iyang mga katawhan katong mga dagkog lawas. O gigapos silang tulo sa ilang kaugalingon mga sanina o pantalon. Og unsay gibuhat higala igsoon, gihagbong sila sa kanang gitawag hudno, oven, na perting inita kaayo. So kadtong mga dakog lawas na gisugo ni King Nebuchadnezzar, sa Manila gapos kang Shadrach, Meshach ug Abednego, ilang gihulog. Higala igsoon, kadtong naghulog, apil kamatay. Tungod sa kainit. But to make the story short, pagtanaw sa hari, higala igsoon. Pagtanaw niya, ang tulo nahimog upat. Murag na kailan na siguro ta kung kinsa nang ikaupat. Which is Jesus Christ. Ug sa dihang pagtanaw niya ang tulo nahimog upat, ambot unsa kay una-una sa hari, iyang gipagawas kanang tulo. Wala nang isa kay siyempre Jesus Christ, di man nato makita. Ug ang grabe, makaingong ko, grabe ka powerful ang atong Ginoo, higala igsoon. Imagine ang tulo paggawas na, bisag usa ka buhok, wala gyoy nasunog. Pagka-powerful sa atong Ginoo, higala igsoon. Mao to ang example sa Old Testament. Dirita na example gihapon sa New Testament. Examples of idols in the New Testament. Una, Diana. In the book of Acts, chapter 19, verse 27, nagingon diha, so that not only this our crop is in danger to be set at naught, but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship it. Higala igsoon, kining ilang patigayon, anaa sa kakuyaw ug mga wala. Dili lang kanang ilang patigayon, ang ila pang templo ug sa dakong Dios nga mao si Diana, GBI-BI. Ug ang iyang bantugan nahanaw. Ug ang tanan sa Asya ug ang kalibutan nga nag-worship it. Higala igsoon, ikaduha, Mary, the modern day idol. Daghan tao karon nag-worship kang Mary. Nag-worship kang Mary more than God. Sa ilang pag-ampo, mas gipataas pa nila si Mary kaysa Diyos. Higala igsoon, wala ta mag-ataki, wala ta manghilabot sa uban nga relihiyon. Kay siguro tingali sa ato tanan diri no,
apil ko. Labi na, Katolik no? Born Katolik man ko. Relihiyoso, higala igsoon, apan subo palandungon, nagtuo di ay ta, sa dili tinuod nga Dios. Ngano daghan mga santos. Higala igsoon, trabaho na sa yawa. Worshipping others than God, that is idolatry. Dirita higala igsoon sa mga epekto gikan sa Old Testament o sa New Testament. Ang epekto, the effect of worshiping idols. Kings who worship or turn to idols loses their kingdoms, defeat, and even cause of death. Katong nagsimba-simba sa mga Diyos-Diyos, mao ni nangahitabo sa ilaha. Una, Ammon, king of Judah, known for worshiping idols, lost his kingdom. Higala igsoon ang pait after 2 years of his reign sa iyang pagdumala. He was killed by his own servants. Pagka mauna ang mga epekto higala igsoon sa magsimba og Dios-Dios. Imagine iyang mga servants, mga sulugoon, giunay siya pagpatay. O ang ikaduha, Ahaz, king of Judah gihapon higala igsoon, was defeated in battle. Napildi sa pakigubat. Apan, wala gipalubong sa lubnganan sa mga hari. Tungod sa iyang wickedness, grabe na pagkadautan. Imagine, higala igsoon, gisacrifice iyang kaugalingon anak para sa Dios-Dios. Gipatay iyang kaugalingon anak para sa Dios-Dios. Unsa na siya? Kaingon ta mangtas ba? And many other kings and people who died because of idolatry. Nations were defeated because of worshiping idols. But tonight, church, allow me to share to us about modern day idols. Higala igsoon ang title sa atong mensahe, Modern Idolatry. Unang punto, on first point, idolatry of the heart. In the book of Ezekiel, chapter 14 verse 3, akong basahon higala igsoon sa binisaya para atong masabtan yun. Nag-ingon diha ang balaang pulong sa Ginoo. Anak sa tao, kining mga tawhana mipabarog sa ilang mga Diyos diha sa ilang mga kasing-kasing. Og mibutang sa kapandulan sa ilang kadautan, atubangan sa ilang naong. Ako ba gayud? Pakisayran pa nila? Nag-ingon ang Ginoo. Higala igsoon, bisag asa magtago ta kung unsay atong gibuhat, masayran ug makita sa Ginoo. I believe or we believe nga wala na'y nagsimba nato diri og rebulto or
Dios, Dios. Because, church, Baptists are known for worshiping true God in spirit and in truth. Always remember, Higalayson, ang idolatry nag-start na sa atong kasing-kasing. Usahay, nagsimba tuod ta. Pero, dili kinasing-kasing. Mauna usahay, ato lang tulog-tulugan. Tabi-tabian. Tungod kay ang atong kasing-kasing wala naka-inline diha sa Ginoo. Higalayson, wala gyud ko'y giigo. Higalayson kung mag-preach ta sa pulong sa Ginoo. Siyempre, nagsubay gyud ta sa iyang kabubuton. Higalayson, wala nato damha nga sa ato di ay pag-preach, no, pagwali, aduna di ay maigo. But dili na gikan sa nagwali. That is the Word of God. Higalayson, pwede ta mag-alagad sa Ginoo. Karon, pwede ta mo kanta sa choir or mo eskwela sa Bible school. Pero, kung wala ni mo buhata nga kinasing-kasing, time will come, mawala ra na. Higalayson, magwala ra ka. In Colossians chapter 3 verse 23, nagaingon diha ang pulong sa Ginoo. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. Buhata para sa Ginoo, dili sa tao. Mano bitaw, higalayson, kanang musimbata, misimbata, para sa Ginoo, dili para sa tao. Usahay manggod, no? Usahay na ata, siyempre tao ra manggod ta, na atay say maupenta sa atong kapwa Kristohanon. Tapos dili na dayon ta mo simba. Higala igsuon, walay labot ang Ginoo. God is perfect, sinless. Tingalay kita ang nasayop. Nadili na tamo simba lagi kay kanang naupinta sa atong kapwa Kristohanon. Higalayson, wala man tamo simba sa katauhan, kundi nga simba ta sa Ginoo. Ikaduhang punto, higalayson. The idolatry of self. The idolatry of self. In Colossians chapter 3 verse 5, basahon gyapon ako sa Binisaya para gid atong masabtan, higalayson. Nagaingon diha ang pulong, bala ang pulong sa Ginoo. Busa patya ang mga bahin sa inyong lawas nga ana ang nganha sa yuta. Daotang pakighilawas, pagkadili hinlo, mapatuyangon nga pangibog, daotang tinguha sa pakighilawas o pagkamaibugon, nga mao ang pagsimba og Diyos. Sometimes, church,
Di na takabantay nga sobraan rata ka focus sa atong kaugalingon. Idolatry is the value you give to a person or a thing more than God. Usahay, di na takasimba tungod sa negosyo. Well, business is not bad. Dili na siya dautan, pero higala igsuon. Ug ibaylo na nimo sa Ginoo, mauna imong Diyos. Ang tanan butang or tao nga imong gitagaan og dakong pagtagad, mauna labaw sa Ginoo, mauna ang imong Diyos. Sometimes, atong kontra sa pag-alagad sa Ginoo is atong kaugalingon ra. Young people, but not only young people, even mga idaran, na-addict na sa cellphone, mga igsoon ko ni Kristo. Ayaw tagai ug dakong pagtagad ang mga butang ni ining kalibutana. Kaya kung imong tagaan og dakong pagtagad labaw sa Ginoo, that is idolatry. Mauna lagi ang imong Diyos. Kanang mga butang. Cellphone maunay Diyos nimo. Higala igsoon, ang atong mga kabatanunan karon, young people, no? Kita mga ginikanan, kung dili nato badlungon ang atong mga anak, igala igsoon bisan pa magkabuntag dili gid na sila muundang. Mao na addict sa cellphone. Murag na ang cellphone na lagi ang ila noon Dios. Atong una dili na mahitabo, butang lang na sa kalibutan, temporary lang na. Mawala na. Mas ganahan patausahay magsabay-sabay or mag-apil-apil sa buluhaton sa kalibutan. Kay diha sa Ginoo. Mas ganahan pata usahay makighalubilo sa mga unbeliever kaysa makigfellowship sa mga Kristohanon. Igala igsoon, niining kalibutana, kung ang tao lagi ang butang, munay atong tagaan og dakong pagtagad, sa giingon ko na, mauna ang imong Diyos. Idolatry. Now, point number 3. Point number 3. Idolatry of pride. In the book of 1 Timothy, chapter 6, verse 17, nagaingon diha ang balaang pulong sa Ginoo. Sugua sila nga mga adunahan niini nga kalibutan. Nga sila dili magmapahitason ni musalig sa walay siguro
nga mga bahandi. Apan diha sa buhi nga Dios, kinsa nagahatag kanato nga madagayaon sa tanang mga butang aron mapuslan. Igala igsuon, tungod sa garbo, dili na ta magpatudlo. Dili na motuhop ang pulong sa Ginoo tungod sa garbo. Dili na ta makagrow spiritually tungod sa garbo. Church, nasayod man ta nga pride is sin. Kitang tanan adunay garbo. Pero ilimit lang nato, naamang kita'y garbo. Limit lang, once masubrahan ang garbo, mauna ang sala. During our success and achievements, usahay mapahitas unata. Igala igsoon nakabalo nata. Kristohano nata. Wala unato na ang pagkamapahitason. Naghuna-huna nata nga tungod mangud ni sa ako bright manggud ko. Igala igsuon, wala nato gihuna-huna nga ang tanan iya sa Ginoo. Usahay ug daga na tag kwarta, garbuso na ta. Higala igsuon, wala unata, wala unato na. Tungod kay Kristohano na ta. Dili na ta halos maistoryahan. Muluk down na ta. Higala igsoon, that is pride. Church, dapat magbantay ta ni ana. Kay mahimo unya tag kapandulan sa uban. Church, dapat atong i-acknowledge nga tanan butang nga ania nato ron gikana sa Dios. Igala igsuon maulagi ang giingon no, kay tao raman ta, makasala gyud ta. Pero mangayo lang ta, magampo lang ta, mangayo ta grasya sa Dios. Kay siya ra gyud ang makawala anang mga inunta kangilad sa atong huna-huna. Ang Diyos ra gyud ang makawala ni ana. Sa atong conclusion, flee from things that take God's place. Igaligsoon, we hope and we pray na sa atong pagatun-an na iyang mga balaang pulong ni ining kagabion, aduna tay nasabtan. Igaligsoon, once again, good evening, and God bless us all.